Sa hukay na may lalim na halos 300 talampakan, bababa ang magkaibigang Edimar at RG. Ang pakay nila, makakuha ng mga batong may ginto. Ilaw na nakatali sa ulo ang tangi nilang liwanag. Maingat ang bawat pagtapak. Isang maling galaw, pwede silang maaksidente. Doble ingat, saka dasal na lang. Sa loob ng mahigit 5 dekada, pagmimina na ang kabuhayan ng maraming residente sa kanilang lugar. Pero si Edimar, umaasang ito na ang huling buwan na papasok siya sa mapanganib na hukay. Plano niya ituloy ang kanyang pag-aaral. Si Edimar, mga 8 taong gulang pa lang nung nasubukang pumasok sa minahan. Ngayon, papakita ni Edimar sa amin kung ano yung sitwasyon sa ilalim ng buho. Susubukan naming babain ang hukay na pinagmiminahan ni na Edimar. Mag-iisang taon na mula ng hukayin ng grupo ni na Edimar ang butas na ito. Sa sobrang tahimik sa loob ng hukay, rinig ang bawat buntong hininga. Ang mga kahoy sa gilid ng hukay ang nagsisilbing hawakan at apakan pababa. Minsan nga, madulas-dulas ka dyan sa baba eh. Sa sobrang hirap ng pagbaba mo, magkakasugatan yung kamay mo, bababagsakan ka ng mga bato, malalaking bato. Titiisin mo kaysa naman sa malaglag ka. Buwis buhay din, pero yan, kailangan din talaga eh. Kaysa naman sa mamatay lang sa gutom. Pagbaba pa lang, hirap na. Habang lumalalim, mas lumiliit ang butas na dinaraanan namin. Kasya lang para makapasok ang isang tao. Last white ulit. Abutin mo to ng Ang paa. dito ka bumaba na yung bababa na yung kamay mo. Sa pagbaba pa lang. Kaya mga first timer, mahirap na. Yung hangin, okay pa naman. Sana yung lupa, kaya medyo madulas na. Pag hindi ka talaga sanay, hindi mo alam kung ano yung susunod mo ahapakan eh. Ganyan. Abutin mo. Okay yan? Huwag ka sa masyado para makontrol na ganyan, baka dumulas ka bigla. Ganyan. Okay yan? Dito. Haw ka dyan. Dito. Ito, sisimula na yung pagpasok sa unang tunnel. Medyo dito pa lang, huminipis na yung hangin. Na? Oo nga, lalo pag hindi ka sanay. Pagkatapos babain ng butas, kailangan namang sumuot sa mas makipot na tunnel. Kaya nyo pa dito, pero doon madulas na doon. Dito nyo naman yung taas yun. Kasi maliit yan. Dito maluwag pa to. Pangalawa pa nga lang nga doon. Wala pa nga kayo sa 1/4 eh. Isang gulot pa lang. Yan na, sikit na dyan. Kasi ito biglang ganito yung pumang parang taas na. Ayun, ang sikit doon oh.
Ayun, oh. Sobrang delikado pero yun nga, palaging doble ingat. Pag nandito ka sa ilalim, ano ang iniisip mo para ipagpatuloy yung ginagawa mo sa kabila ng panganib? Yung makakuha ng maraming ginto tapos makauwi ng pera sa pamilya. Tapos yung yung sinasabing high grade na pero marami yung ginto. Tapos yung malaki yung kinilo yung kukuha ng ginto. 2 tubo ang nakalinya pababa ng tunnel. Sa isang tubo, dumadaloy pababa ang hangin mula sa compressor sa itaas. Ang isa namang tubo, hinihigop ang tubig mula sa ilalim ng minahan. Saan nagagaling ang tubig? Sa ilalim. Yung mga house na to, yun ang hinihigop na. Okay. Pero kaming mga makina doon. Ito yung mga Malamig naman pala rito, no? malamig dito kasi may butas pa. Yung unang pangalib, pag nandun ka na sa baba, may biglang sumunod o may dalang maso, kinatawag na yung bakal. Pag nalaglag yun sa'yo, pwede kang tamahan sa ulo. Pag yung usok, pag hindi ka sanay, mahilo ka, mahimatay ka dun sa loob. Pag yung hindi mo kaya yung resistensya mo, yung oxygen, parang hindi ka naman masyado makahinga. Lalo na kung yung butas nyo dun sa loob, walang tubig kasi yan lang kumukuha ng oxygen. Itong tunnel na ito, mga 1 taon na daw mula nung hukayin. Kabilang sa mga safety precaution na ginawa ng mga minero, yung paglalagay ng kahoy sa ibabaw. Yung iba naman makikita mo sa ibang portion, meron sa gilid. Protection yun, panlaban sa guho. Ito maliwanag dito sa ilalim dahil may ilaw yung aming camera. Pero kung aasa ka lang talaga dun sa ilaw na bit-bit ng mga minero, ganito lang yung makikita. Palalim ng palalim ang pinapasok naming butas ni Edimar. Mas malayo at mas malalim. Mas may posibilidad raw na makahanap ng magandang uri ng ginto. Sinking ang tawag nila sa butas na pababa. Mahaba kasi yan eh. Tapos pagbaba mo na sinking na mataas, tatanil ka naman ng pakanan. Tapos sinking na naman. Ang pinakalas doon, bababa ka ng mayroon doon nakakamada na mga parang sako. Tapos pagbaba mo doon, tunnel na naman. Tapos parang medyo pataas na, tapos bababa ka pa 45 na tinatawag namin. Tapos pagdating mo doon, may tubig doon, yun na yun. Sa puntong ito, kinailangan ko nang tumigil. Numinipis na kasi ang hangin sa ibaba. Pero si Edimar, nagpatuloy sa pagbaybay sa tunnel at pagpasok sa butas. Nang makarating sa mismong pinagkukunan ng batong may ginto, agad na nagtiktik sina Edimar. Dito na niya nadatnan ang isa pang kasamahan na si RG, 20 taong gulang. Pag nandun na kami sa pinakailalim sa aming kinukuha na ng ginto, tulong-tulong na yan. Natanong namin kung nag-aaral si Edimar. Dito ko nalaman na scholar at honor student si Edimar bago siya tumigil at mapasabak sa minahan. Nag-stop out of school yun na yan. Nang napatay ang kanyang ama noong 2013, nawala ng naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Kaya napilitang huminto si Edimar sa pag-aaral. Kaya hindi na natin tignan. Pagkatapos ng 2 oras sa pagmimina, isinako ni Edimar ang mga nadurog na bato. Pinangarap mo bang ito yung pasokin mong trabaho? Hindi naman po. Kaso nga lang po, yun nga. Walang ibang trabaho. Kung mahirap yung pababa, sabi ng mga minero, mas mahirap yung papanik. Madulas yan po. Madulas nga eh. Tao ka dito. Biglang madulas. Takpang po. Yan. Kasi eventually dito. Yan. Pataas kasi yun. Pero sakay.
Kumusta kuya? Sanay naman. Ang mga sako ng bato, isa-isa nang iniaangat mula sa hukay. Sa itaas, nalaman namin kasama rin ni Edimar sa pagmimina ang nakatatandang kapatid na si Edison. 25 taong gulang. Ipinakita sa amin ni Edimar kung anong klaseng bato ang hinahanap nila. Tinikit namin sa baba na mga bato namin, mayroong mga kurit na puti. Na dito yung ano na mga ginto, dumidikit. Kasi meron din mga bato na walang ginto. Yung tinatawag naming siding, tinatapon na yun kasi wala naman yung laman ng ginto. Tapos yung merong parang 2 layers lang, parang dalawang guhit, yan ang sinusunod namin. Pag lumaki yan, tapos merong ginto, yan tinatawag naming high grade, mayaman sa ginto. Ito, anong dream mo? Ano po, simple lang. May konting trabaho, tapos konting bahay lang. Saka kahit hindi na masyadong malaki yung sahod, basta yung tama lang makakain sa tatlong araw, tapos may pambili ng pangangailangan. Nakakaingit naman pag nakita mo na yung mga kabatchmate na nandun na nag-aaral na sila. Nakasuot na ng toga. Okay. Samantalang ikaw, pumapasok ka ng butas ngayon. Sinayang lang yung opportunity na hindi dapat sayangin. Tatlong lalaki ang nasawi matapos umanong makalanghap ng nakalalasong kemikal sa isang saradong minahan sa Aroroy, Masbate. Ang peligrong idinitalye ni Edimar, hindi natakasan ng 17 taong gulang na si Angelo. Namatay siya habang nasa loob ng minahan. Pagkatapos may ahon ni na Edimar ang mga tiniktik na batong may ginto, ibiyabiyahe ang mga sako papunta sa gilingan ng bato. Ang iba, manong-manong dinudurog para mas pinuhin ang mga bato. Ang ibang mga bato idinaan sa makina. Para mahiwalay ang ginto, gumagamit sila ng nakalalasong kemikal na mercury. Lubhang mapanganib sa kalusugan ng mercury. Maaaring maapektuhan ang utak, bato, baga kapag pumasok ito sa katawan. Pwede ring malaso ng isang taong makalalanghap ng usok nito. Pero si Edimar halos 10 taon nang nahahawakan at nalalanghap ang mercury dahil sa kagustuhang makaipon ng ginto. Yung pagpukpok ng ganyan para yung mga gintong lumulutaw, bumababa, yung lulugdang siya. Tapos babas siya ng tubig. Lagyan ng tubig para yung mga putik na hindi lapdok yung maalis dito. Tubig. Para yung na lang, yung ginto na lang yung maiwan dito. Yung naiiwan. Yan na yung maliliit na kwan. Sunod namang iniluluto ang nasalang na ginto. Yung ganitong kaliit ginto, umabot ito ng 1.4 grams. Umabot ito ng pera namin nasa 2,100 yung kita namin doon. 1,100 pesos ang presyo ng kada gramo ng ginto. Sa 36 grams ng ginto na naipon ng kanilang grupo sa loob ng 3 araw, 40,000 ang kinita nila. Pinaghahati-hatian nila ito. Ang kinita ni Edimar,
2,000 pesos o 600 pesos kada araw ng pagsuong sa malalim at mapanganib na hukay. Alam ni Edimar na buwis buhay ang pagpasok sa mga tunnel. Ang masaklap, ang ilang minero hindi na pinalad na makaahon pa ng buhay mula sa butas ng minahan. Ganito ang nangyari sa anak ni Mang Anacito na si Angelo Aparejado, 17 taong gulang. 3 lalaki ang nasawi matapos umanong makalanghap ng nakalalasong kemikal sa isang saradong minahan sa Aroroy, Masbate. 3 minero ang namatay sa Aroroy, Masbate. Tinawag na ako ng foreman. Kabong, yung si Angelo nangyari. Yung dalawa, patay na. Sabi ko takbo ako agad. Kasamang namatay ni Angelo sa minahan ng ginto ang minero na si Cornelio Credo. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na nakalanghap ng nakalalasong kemikal ang 2 minero. Kwento ni Mang Anacito, 2 linggo pa lang na nagtatrabaho sa minahan si Angelo nang mangyari ang insidente. Si Angelo, siyempre bakasyon. Pinapasok na lang niya doon para makabili ng mga gamit pag-aaral. Pinagsisiyan ko kasi sinama ko siya. Kay timbang buhay talagang kuha niya sa mina eh. Sipo mo, buhay ka pa, ginililibing ka na sa loob. Alam ni Edimar ang panganib na kinakaharap niya sa paglusong sa mga hukay. Pero sa ngayon, ito lang daw ang alam niyang paraan para matustusan ang pangangailangan ng pamilya at para makaipon upang muling makabalik sa pag-aaral. Nangihinayang din kasi nung gumadito yung mga kabatchmate ko, yun, nakita ko yung habang ako na pumapasok dito sa minahan ngayon. Sabi ko, sana, tapos na lang din ako sana. Nandun din ako sa batchmate ko. Malungkot isipin na sa kabila ng mapanganib at maghapong pagmimina, tila hindi naman sila kumikita ng sapat. Sa datos ng Mines and Geosciences Bureau o MGB, taong 2018, umabot sa 14.5 billion pesos ang naminang ginto sa Masbate mula sa large at small scale mining, gaya kina Edimar. Ang mga gintong mula sa large scale mining dinadala sa Switzerland. Habang ang gintong mula sa small scale mining ibinebenta naman sa local market sa Luzon at Visayas. Pero sa kabila ng pagiging mayaman sa ginto, nananatiling isa sa pinakamahirap na probinsya ang Masbate, ayon na rin sa Philippine Statistics Authority. Sa bayan ng Aroroy, pangalawa ang pagmimina sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente. Kasi ito lang dito sa Masbate yung priority na mahihirap na trabahuan. Kung hindi construction, paning talaga, pangisda, yun lang. Pero ang karamihan talaga pagmimina dito. Ang problema, lubog rin sa utang ang ilan sa kanila. Pagmimina kasi hindi naman permanenteng makikita. Yun, nakakautang tapos babayaran na sa susunod na pag pumasok naman ng ganyan, operation namin sa buho. Kapit sa patalim siya, no? Kasi imagine a family na yung magulang ay walang kakayahan makakuha ng maayos na trabaho dahil hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, di ba? Sa pagmimina, hindi hinihingi yun. Alam nilang mapanganib ito, pero walang ibang choice. Marami talaga deposito ng gold dito. Kaya siyempre, yung mga tao naghahanap ng mapagkakitaan, wala namang ibang mapuntahan kasi yun nga, maraming nagmimina, maraming nag-small scale miners, ganyan. Ano ang iba dyan kaysa magbungkal ng lupa, hindi nila gagawin yun kasi mas madaling hanapin yung pera sa ginto. Ang ginagawa naman ng Menro yata ngayon is parang ini-inventory lang nila. Pero hindi sa regulation talaga, parang wala tayo magagawa sa ganun. Kinakailangan na ang mga small-scale miners ay nakapaloob sila sa isang minahang bayan. Ito bali ang kinikilala na legal ng gobyerno. Sa atin sa salukuyan, maraming percentage ang tinatawag natin na pag informal, illegal sila ng mga small scale. At gusto ng gobyerno natin na tulungan sila na ma-formalize na maging legal.
Pero si Edimar hindi nawawala ng pag-asa. Katunayan, nag-exam siya para muling makapasok sa Alternative Learning System o ALS. Sa bawat pababa ni na Edimar sa butas, isang paa nila ang nasa hukay. Sa paglusong niya sa malalim na minahan, umaasa siyang darating ang panahon, tuluyan siyang makakaahon. Hindi naman siguro ganito na lang palagi. Maganda yung trabaho, hindi man ganong malaking sahod, basta hindi masyado ganito buwis-buhay ba sa pagmimina. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito nakatala sa aming Reporter's Notebook. Notebook.